po! It's Teacher Joy. Welcome back to our YouTube channel, Teacher Joylyn Online Review. So kung bago ka pa lang po sa ating YouTube channel, pakiclick na po ang subscribe button para always kayong updated sa mga panibagong videos natin. And now, i-complete ko lang, no? Kahapon, nagbigay na ako sa inyo ng rationalization from item 51 to 55. And today, we're gonna rationalize the item 56 to 60. So, para ito sa lahat ng magte-take ng civil service exam. And of course, don't forget to click, to hit the like para naman mas ganahan tayong gumawa ng mga panibagong videos. Ayun lang. So, yun lang naman po yung hinihingi ko. Anyway, this is free, no? And, okay, so let's start with number 56. So, ito pala ay meron tayong questions ngayon sa analogy and meron din tayo sa vocabulary. Okay. So, before we start our questions, no, please, pardon kasi naririnig nyo yung ingay ng ceiling fan ko. Sobrang ingay niya, guys. And, of course, yung kahapon, diba, sa video ko, sinabi ko na sobrang bad trip talaga ako dahil sa microphone ko. So, agad-agad is nireturn ko siya sa seller. And yun, na-refund naman ako agad. But, nag-order ako ulit. So, yes, siguro mga 3 to 4 days pa yan dadating kasi Visayas tayo. And, of course, syempre, from Luzon. So, yun, maghintay lang tayo ng konti. So, I hope na maging okay na yung in-order kong wireless microphone. So, medyo may kamahalan siya, no? Compare sa na-return ko kahapon. So, yun. Okay, so go back sa ating tanong. Number 56. With her blank eyesight yung tinutukoy natin, Christina spotted a trio of deer on the hillside and she reduced the speed of her car. Ayun. Is it letter A, inferior, B, keen, C, impressionable, D, ductile, E, conspirational. So, go back sa ating statement, no? Si Christina daw ay, no, sa eyesight niya, pagkakita niya with her blank eyesight, Christina spotted a trio of deer, no, sa hillside. Ayun, nagpreno siya agad. So, ano ba yun? Refer siya sa eyesight. So, the correct answer is letter B, keen. Ayan, letter B, keen. So, ibig sabihin, with her keen eyesight, ganon. So, ang ibig sabihin ng keen ay sharp, sensitive, and highly perceptive. So, parang ano siya, matanglawin, no? Na sobrang linaw ng kanyang sense of sight. So, yun. So, having a keen eyesight, excellent vision, it means excellent vision. And now, puntahan naman natin ang ibang option. Ayan. So, yan yung bago natin, no? Nakikita nyo, meron na tayo ditong pasulat. Ayan na ba yan? Meron na tayo ditong pasulat. Ayan. So, pwede nyo siyang isulat. So, yun yung ni-update ko. In-updated na slides natin. Diba? Mas maganda. Okay. So, puntahan natin tayo sa letter A, inferior. Ibig sabihin ng inferior means poor or below average. Inferior. So, opposite siya ng distant or dear. Letter C naman, impressionable. Ibig sabihin, easily infused. Influence pala yan, hindi infused. So, impressionable, ibig sabihin, easily influenced, no? It describes the personality of a person. Ductile naman, ibig sabihin, able to be stretched or shaped. And, of course, conspirational, ibig sabihin, secretive or plotting. So, yun. At least, no, through this one ay pwede nyo nang isulat anytime. Okay. And now, let's move forward sa ating sunod na tanong. Number 57. With a blank green, ito naman tumutukoy sa green. Ano ba yung green? G-R-I-N. The boy quickly slipped the candy into his pocket without his mother's knowledge. Ayan. So, yung bata daw ay nilagay niya sa bulsa niya yung candy, no? Na hindi nalalaman ng kanyang nanay. So, green. Ano kaya to? A, jaundice. B, nefarious. C, stereotypical.
D, sentimental, or letter D, impartial? Okay. Ano kaya ang ating tamang sagot dyan? Number 57. At ang ating tamang sagot, guys, ay teachers to lot. Guys, ay letter B, nefarious. Nefarious ang ating tamang sagot. Ang ibig sabihin ng nefarious ay wicked, mischievous, or having a bad, evil intention. Dahil nga kinuha ng boy, ng bata, yung candy, nilagay niya sa bulsa niya na hindi nalalaman ng mother niya, syempre, bad yan, di ba? Pag nanakaw ang tawag doon. So, yun. Nefarious. And, napunta naman natin ang ibang options. Letter A, jaundice. Ibig sabihin ng jaundice ay yellowish. Yellowish dahil sa illness or dahil sa sakit. Bitter and prejudice. Stereotypical naman, ibig sabihin, following a common or fixed pattern. Sentimental, syempre, yan ay pagiging tender and nostalgic feelings. And impartial naman, ibig sabihin, you're being fair, neutral, or di kaya unbiased ka. Wala kang kinikilingan. Ayun, you're being impartial. So, yan lang, di ba? Maganda na isusulat dito. Okay. Now, let's move on sa ating sunod na tanong, number 58. Her blank display of tears at work did not impress her new boss, who felt she should try to control her emotions. Ayan, so, siya daw ay, syempre, tears of work, no? Palaiyak siya. So, hindi na i-impress yung kanyang boss sa kanyang emotions. And then, gusto niyang i-control yon. So, ano yon? No? A, maudlin. B, meritorious. C, precarious. D, plausible. Or letter D, schematic. Ayan, iyakin siya sa trabaho niya and hindi yun nagugustuhan ng kanyang boss. So, that is letter A, maudlin. Ibig sabihin ng maudlin, guys, ay self-pityingly or weakly emotional. Ito yung mga taong napaka-emotional. They are weak, no? Kunting ano lang iyak, no? Kapag may pinapanood, iyak, pag ganun, mabilis masaktan. Sila din yung mababait, no? Yun. Ako, ganun ako. Emotional akong tao. Promise. Especially kapag may kaaway ako and then, pag nagsumbong or what, yung point na ayaw mong umiyak, pero basta na lang tumutulo yung luha mo. Promise. And yun yung gusto ko din i-control, yung pagiging emotional ko. Kasi, merong negative din na impact yun eh. Kasi parang feeling nila weak ka, diba, ng mga kalaban. Okay, so yun. Alam naman natin sa mundong ito, napakagulo, napaka-cruel na, and kailangan nating maging matapang. Okay, go back sa ating question, no? Letter A yung ating tamang sagot. Maudlin ay siya ay pagiging weakly emotional. And now, let's move on sa kanyang mga ibang options. Meritorious, from the word merit, ibig sabihin deserving praise or reward. Precarious naman, ibig sabihin uncertain, hindi ka sure, unstable or dangerous. Plausible, ibig sabihin believable or credible, kapani-paniwala. Is that plausible, no? Meaning, kapani-paniwala. Yan, pwede nyo yung gamitin na sentence. Plausible. Schematic, ibig sabihin relating to patterns or mga plano. So, yun lang. So, I hope isulat nyo to. And now, let's move on. Number 59. Ito, this question is analogy. Ito naman ay analogy. Ayan, mahirap talaga magsulat. Tingnan nyo na yung sulat ka. Analogy. Okay. So, tooth is to blank. Tine to fork. So, ano dyan? A, molar. B, tongue. C, comb. D, spoon. So, itong analogy nito ay part to whole. Ibig sabihin ano? Part to whole. A tine is one of the pointed, projecting prongs that form of a fork. Kita nyo yung tinidor, di ba may pointed siya.
tawag dyan, tine. So, it's a part to whole. So, tine is part ng fork. And paano naman dito sa tooth, no? Tooth. So, ang tooth is one of the pointed projecting parts of a comb. Letter C. So, nabasa nyo yung tooth. Akala nyo ngipin na part ng molar. No. So, it's letter C, comb. Tooth. Kasi, tawag sa yung natin, yung suklay natin, di ba? Tawag natin yun, ngipin, then ngipin ng suklay. So, yun, comb. Letter C. So, dito, no, a molar is a type of tooth. Yes, type siya ng tooth. Pero, hindi siya object that tooth belongs to it. But, it's a type. Ibig sabihin, uri lang siya, pero hindi siya part. Ganon. So, kanya nahanap kasi natin is part to whole. Ayan, kaya X na si molar. Tongue naman, at tongue and tooth are both parts of the mouth. So, ibig sabihin din, ganun din, no? Pareho sila ng molar. Parts lang sila, hindi sila connected. And spoon is like a fork, no? Both utensils yan. But a tooth does not belong to a spoon at all. So, yun. Ang ating tamang sagot ay letter C, comb. Comb. So, yun lang. And now, let's move on sa ating panghuling tanong, number 60. Analogy ulit. Truth is to blunk. Jog is to sprint. Trot or truth. Okay. A, drive. B, canter. C, horse. D, speed. Ayan. Ano namang uri ng analogy ito, no? This is a degree intensity analogy. So, showing increasing levels of speed. So, for example, the jog, when you say jog, the jogging, di ba? It's a slow, gentle run. Pero kapag sinabi nating sprint, ano na yan? Mabilis na yan na run. So, jog is a slow run and sprint is the faster run. So, it's a degree intensity, no? Paano naman yung truth or trot? So, trot is a moderate, steady gait. Ano naman yung pinaka-fast na? The canter. That is letter B, canter. Canter is a faster, the 3-beat gait. So, yon. So, tingnan natin ang ibang options. Drive, napaka-unrelated. Okay, so drive, napaka-related nito. It's a running guides. Horse, syempre, animal, wala siyang kinalaman. No? Wala siyang kinalaman sa intensity. And speed, of course, although may kinalaman siya, but speed is a general concept. Ibig sabihin, bilis. Yun nga yung minimeasure natin. Okay? So, yun. And now, tapos na po tayo, everyone. Palakpakan ang inyong mga sarili for doing job well done. Sa pag-participate nyo pala sa bawat video natin, sa bawat quiz natin, sa bawat padrills natin, it's a self-awarding na. Kasi, kahit malayo pa yung exam, ay talagang dedicated kayo na simulan na ang pag-review. Sinasabi ko, mas daig pa ng maagap ang matalino. So, yun, dapat nagiging maagap kayo. It's not about the intelligence kasi when you took the exams. It's about dedication, perseverance, and yun, pagiging maagap talaga. So, yun lang yung isang attitude ko na gusto ko din mapapas sa inyo, yung pagiging maagap talaga sa pag-review. Yun. So, thank you so much everyone. Once again, this is Teacher Joy and see you sa ating next video. Paalam po. God bless everyone.